Mahigit 100,000 pulis ang deployment ng PNP sa iba't ibang transportation hub ngayong holiday season. Mas marami yan kumpara sa 60,000 pulis noong 2024 ayon sa Philippine National Police. Layo nitong matiyak ang seguridad at kaayusan ng mga biyahero ngayong magpapasko at bagong taon. 24/7 daw nakabantay ang mga pulis sa mga bus terminal, pantalan at paliparan. Tugma raw sa paunang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang kumakalat online na dashcam video sa Cannon Road ayon sa National Bureau of Investigation. Balita hatid ni Bea Pinlac. Viral na online ang dashcam video na ito ng sasakyang bumabaybay sa Cannon Road sa Tuba, Benguet bandang alas 10 ng umaga noong December 18. Sa video, makikita ang isang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at may isang babaeng nakaupo sa concrete barrier. Hawak na raw ng NBI ang video na ito. Sabi ng NBI, tugma ito sa mga naunang lumabas sa investigasyon sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Noong paakyat pa lang daw sila ng Baguio, huminto muna sila at umupo sa gilid ng kalsada. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na tunay ang kumakalat na selfie ng driver ni Cabral na tugma rin sa dashcam video. Natiyak na ng mga otoridad na si Cabral nga ang babaeng natagpuan sa bangin. Kaya nakatutok na raw ang PNP sa pag-iimbestiga kung ano nga ba ang nangyari kay Cabral. Tumutulong din ang PNP sa pagkalap ng mga ebidensyang may kaugnayan kay Cabral na posibleng makatulong sa investigasyon sa maanomalyang flood control scandal kung saan idinawit ang dating opisyal. Nagsagawa ng crime scene reconstruction ng PNP CIDG, SOCO at Forensic Unit. Isinalaysay ng mga nagpapatrolyang pulis kung paano nila sinita si Cabral at ang driver nito nung unang beses itong pumarada sa gilid ng Cannon Road. Nandiyan po nakaparado dyan. Dito po banda dyan. Nakikita po kasi namin dumadami, nakaupo dyan. Sir, may problema po ba yung sakyan niya? Sira po ba? Kailangan po ba ninyo ng tulong? Alam po ng driver. Wala po, nagpapakin lang po si madam. Ay ganun po ba? O sige, kung ganito na lang po, maghanap kayo ng ibang parkingan, probada po yan, baka mabangga kayo ng mga dumadating na sakyan. Maghanap po kayo ng safe na parkingan na malilim. Ganito katarik ang bangin kung saan nahulog umano si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon sa pulisya, nasa 20 hanggang 30 metro ang layo ng kalsada sa bahagi ng ilog kung saan natagpuan si Cabral. Hindi pa binigay ng pulisya ang resulta ng pagsusuri nila. Nag-iimbestiga na ang NBI sa 2 silid sa hotel sa Baguio kung saan nag-check-in si Cabral at ang driver niya. Base sa search warrant nila mula sa Baguio RTC Branch 6, may probable cause para paniwalaang may nangyaring murder o homicide dahil sa kanila'y kaduda-dudang mga detalye sa pagkamatay ni Cabral. Nakita ang 2 paper bag at shoulder bag na pambabae na may mga larawan at identification card ni Cabral. Nakita rin ang mga credit at debit cards, mga susi, legal documents, prescription drugs at ilan pang mga papeles habang wala namang nakitang kahit anong electronic gadget sa kwarto. Mula sa Baguio, ibiniyahin labi ni Cabral at dumating sa isang memorial chapel sa Quezon City. Naantala ang pagbiyahe dahil sa bagal umano ng pagproseso sa mga dokumento. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hawak daw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang ilang dokumentong mula raw mismo kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sabi ni Leviste, September 4 nang ibigay sa kanya ni Cabral ang mga dokumento, mahigit 1 linggo bago magbitiw sa pwesto ang dating Undersecretary. Nakalista raw sa dokumento ang mga proponent ng budget insertions umano sa DPWH. Hindi lang senador at kongresista kundi pati rin mga kalihim at iba pang opisyal ng pamahalaan, maging mga pribadong individual. Naipakita na raw niya ang mga dokumentong ito sa Independent Commission for Infrastructure at sa Ombudsman nitong Nobyembre. Isa sa publika lang daw niya ito kung ipag-uutos ni Public Works Secretary Vince Dizon. Wala pang komento rito si Dizon. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng ICI at ng Ombudsman sa sinabi ni Congressman Leviste. Nakataas ngayon ang thunderstorm watch dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posibleng ulan na may pagkulog pagkidlat sa mga susunod na oras hanggang alas 10 mamayang gabi.
Apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao kasama na ang ilang panig ng Northern at Central Luzon. Posible ring muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Shear line ang nagpapaulan dito sa NCR at sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Hanging amihan naman sa iba pang panig ng Northern Luzon habang easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Arestado naman ang 2 sospek sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Santiago, Isabela. Sa isinagawang buy-bust sa barangay Batal, nasabat sa mga sospek ang nasa 56 na gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos. Nabawi rin sa kanila ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Sa Tuguegarao naman sa Cagayan, arestado rin ang isang babae sa buy-bust operation sa barangay Namabalan-Sur. Nakuha sa kanya ang 25 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at perang ginamit sa operasyon. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang mga nahuling sospek na maharap sa kaukulang kaso. Sa pagtatapos ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, pang-anim ang Pilipinas sa dami ng gintong medalya. Natapos ang 11 araw ng mga laro, may 50 gold medals ang Pilipinas, 73 silver at 154 na bronze. Nanguna naman sa medal tally ang host country na Thailand na may 233 gold medals. Para sa Philippine Olympic Committee, tagumpay pa rin maituturing ang paglaban ng Pilipinas sa SEA Games dahil sa mga record na na-break ng mga lumaban na atleta.